Sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan ng Estados Unidos at Iran, sumiklab ang isang napakalaking eskandalo. Naglabas ang Associated Press ng isang investigasyon batay sa daan-daang email ng mga empleyado ng Serbisyo ng Imigrasyon ng Estados Unidos ng Amerika. Ipinapakita ng mga ito na noong 2025 at 2026, kinurbinahan ng ICE kasamang mga autoridad ng Iran ang deportasyon ng mga mamamayang Iranian kahit noong umabot sa sukdulan ng digmaan ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa katunayan, ibinibigay ng Estados Unidos sa rehimen sa Tehran ang mga Iranian na maaring tumatakas mula mismo sa rehimeng yon. At ilang buwan lang bago nito, si Donald Trump mismo, paalala ko lang, sa kanyang pahayag sa mamamayang Iranian ay nagsabi, at quote, "Dumating na ang oras ng inyong kalayaan at agad ding nanawagan ng protesta laban sa rehimen." At ngayon, lumalabas na habang hayagang hinihikayat ng presidente ng Estados Unidos ang mga Iranian na kunin ang kapangyarihan para sa kanilang sarili, ang kanyang ahensya sa imigrasyon ay tahimik namang ipinapabalik sila mula sa Estados Unidos pabalik sa kamay ng mismong rehimeng yon. At sa mga palitan ng mensahe ng mga empleyado ng US Immigration Service, lumitaw ang mga detalye na talagang mahirap palampasin ng tahimik. Halimbawa, ang mga Amerikano ay lubos na ibinabahagi ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga Iranian na nasa kanilang bansa, kabilang na ang paghingi nila ng asylum at ang kanilang mga reklamo tungkol sa pag-uusig ng kanilang sariling rehimen. Gaya ng naintindihan ninyo, hindi na natin maaring pag-usapan ang kaligtasan ng mga Iranian na ito kapag sila ay bumalik sa Tehran sa kasamaang palad. Sa madaling salita, himayin natin ang kwentong ito ng detalyado at ayusin natin ang lahat ng impormasyon. Ako si Alexi Pechi. Bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe kayo sa channel na ito. At kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng isang independenteng YouTube channel, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Kaya sa Estados Unidos ng Amerika, lumalakas ang isang malaking iskandalo kasabay ng digmaan sa gitnang silangan. Ang pambansang Iran-Amerikanong Konseho ay naglabas ng daan-daang liham ng mga empleyado ng Serbisyong Imigrasyon ng US o AIS na unang beses na detalyadong nagpapakita kung paano. Ang Estados Unidos ng Amerika at Iran ay nagorganisa ng 3 biyahe kung saan mahigit 100 katao ang ibinalik sa Iran. Noong Setyembre at Disyembre 2025 at noong Enero 2020. Ayon sa Associated Press, ang palitan ng mensaheng ito ay nagbibigay, CP, ng pinakadetalyadong hakbang-hakbang na larawan sa ngayon kung paano nagtulungan ang dalawang bansa sa pag-oorganisa ng mga biyahe ng deportasyon. Mula sa mga liham, lumalabas na hayagang nakaimpluwensya ang mga autoridad ng Iran kung sino mismo sa mga imigrante ang isasama sa listahan ng ide-deport. At isinasaalang-alang ng mga empleyado ng AIS ang mga tahilingan ng Tehran kahit sa huling sandali. Sa kahilingan ng Embahada ng Iran, nagdagdag ako ng ilang kaso. Isinulat ito ng isa sa mga hindi pinangalanang empleyado ng Serbisyong Imigrasyon ng Estados Unidos noong katapusan ng Agosto 2025 bago pa ang unang biyahe noong Setyembre. Isang linggo matapos nito, ang empleyado na may parehong posisyon ay nagdagdag ng mga bagong pagbabago sa listahan matapos makipagkita sa direktor ng Embahada ng Iran. At kalaunan ay isinulat niya na iginiit ng Iran, CP, na baguhin ang manifest at pabilisin ang proseso ng pagpapaalis. At pinabilis na ng Estados Unidos ang prosesong ito. Kapansin-pansin din ang detalye tungkol sa lohistika ng mismong mga biyahe. Ang pinal na manifest ng mga ipapadeport ay ipinapadala sa kagawaran ng interior ng Qatar. Ibig sabihin, ang Doha ang nagsilbing technical na tagapamagitan sa pag-oorganisa ng mismong mga biyahe sa pagitan ng mga bansang walang direktang diplomatikong relasyon. Nagkaroon din ng malinaw na aberya na nagpapakita kung gaano kaayos, kagulo at hindi malinaw ang naging takbo ng lahat ng ito. Ipinapakita ng palitan ng mensahe ng mga empleyado ng AIS na hindi bababa sa isang tao na hindi naman talaga kasama sa huling listahan ay napasama pa rin sa eroplanong pangdeportasyon. Isang Iranian na hindi isinama sa huling manifest na ipinadala namin sa Ministry of Interior ng Qatar ay napasama sa flight ayon sa isa sa mga hindi pinangalan ng opisyal. Sumagot naman ang isa pa at sinabi, "Wala akong ideya kung paano napasama ang kasong ito o ang taong ito sa eroplano." Ibig sabihin, kahit ang mga empleyado ng AIS ng Imigrasyon ng Amerika mismo ay hindi maipaliwanag kung paano napasama ang tao sa eroplano para sa deportasyon papuntang Iran nang hindi kasama sa kanilang opisyal na listahan. Isipin mo na lang kung gaano kalaking kaguluhan ang nangyari doon at kung ilang tao ang maaring naipatapon ng ilegal. Lalo nang kapansin-pansin ang timing ng lahat ng nangyayari.
Ang koordinasyon ng deportasyon ay nanatiling prioridad, pansin kahit pa sa gitna ng 12 araw na digmaan sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Noong Hunyo 2025, habang nagsisialisan ng maramihan ang mga Iranian sa bansa, pansamantalang tumigil ang mga awtoridad ng Iran sa pagbibigay ng mga dokumento sa paglalakbay para sa mga ide-deport. Batay sa palitan ng mensahe, ang pressure para pabilisin ang proseso ay nagmula mismo sa pinakamataas na antas ng White House. Tinawag ni Todd Lyons, pansamantalang direktor ng AES, na prioridad ang repatriation ng mga Iranian. Ilang araw lang matapos mismo ni Pangulong Donald Trump na manawagan sa social media na agad lumikas mula Tehran dahil naghahanda siya ng mga pag-atake. Isipin mo, ibig sabihin sinasabi ni Trump, mga tao, umalis kayo sa Tehran dahil bubombahin namin ang lugar na ito. At sa oras na iyon, sinabi ni Todd Lyons, ganun, magbubomba tayo ngayon, kaya bilisan natin palabasin doon ang mas maraming Iranian na pasok sa deportation natin para matuldukan na ito. At dito, dapat nating alalahanin kung ano mismo ang sinabi ni Donald Trump sa publiko noong mga linggong yon. Sa kanyang pahayag sa mamamayang Iranian noong Pebrero 28, sinabi niya, kapag natapos na kami, angkinin ninyo ang kapangyarihan. Magiging inyo ito. Malamang, ito na ang inyong tanging pagkakataon sa loob ng maraming henerasyon. Dumating na ang oras ng inyong kalayaan. Sa mahabang panahon, humingi kayo ng tulong sa Amerika, ngunit hindi ninyo ito natanggap. Wala pang naging presidente na handang gawin ang gagawin ko ngayong gabi. Ngayon, meron na kayong presidente na nagbibigay sa inyo ng gusto ninyo. Tingnan natin kung paano kayo tutugon. At mas maaga pa, sinabi ni Trump na ang layunin ng digmaan ay ang kalayaan para sa mga mamamayang Iranian. Ibig sabihin, kasabay ng pampublikong retorika tungkol sa pagtatanggol sa mga Iranian laban sa mapanupil na rehimen, ang sarili niyang ahensya ay nakikipag-ugnayan din sa parehong rehimen para ibalik ang mga tao ron. Sinabi ni Jamal Abdi, ang presidente ng Pambansang Konseho ng mga Irano-Amerikano, at ito ang kanyang sinabi. Ang korespondensya ay nagpapasinungaling sa pahayag ni Trump na ang digmaan laban sa Iran ay para protektahan ang mga karaniwang Iranian mula sa panunupil. Ipinapakita nito na ang pangunahing prioridad ay mapalis ang pinakamaraming tao hanggat maaari sa kahit anong paraan. Pero sa totoo lang, may mas nakakabahalang pangalawang bahagi pa ng kwentong ito. Ito ay isang hiwalay na kaso na isinampa noong Hulyo sa hukuman ng distrito sa Washington. 11 na mga Iranian na nakaditin sa pasilidad ng imigrasyon ang nagsabi sa ilalim ng panunumpa na pinilit silang makipagkita sa mga kinatawan ng pamahalaan ng Iran mismo sa loob ng mga pasilidad ng ICE. At ang mga opisyal ng Iran ay may alam sa mga medyo personal na detalye ng kanilang mga kaso ng asylum. Ipinapahayag ng demanda na illegal na ibinigay ng mga ahensya ng imigrasyon ng US sa Iran ang mga kumpidensyal na impormasyon tungkol sa mga naghahanap ng asylum sa US. Gayunpaman, ang mga Iranian na ito ay humingi ng asylum sa US mula mismo sa pamahalaang Iranian, ibig sabihin tumatakas sila mula rito. Tumatakas sila, humingi ng asylum, at kahit hindi sila bigyan ng US ng asylum, hindi pwedeng sabihin ng US sa Iran na, tingnan ninyo, gusto nilang tumakas mula sa inyo, humingi sila ng asylum sa amin, at ngayon, ibinibigay namin sila sa inyo. Mahalaga dito, sige, ang legal na detalye, itatala natin ito. Formal na pinapayagan ang gobyerno ng US na makipagtulungan sa anumang dayuhang autoridad para sa koordinasyon ng loistika ng deportasyon. Walang kakaiba dito. Lohika lang na kung gusto ng US na mag-deport ng isang tao, dapat alam ng tatanggap na bansa kahit papaano. Walang issue, normal lang yan. Pero, ang mga federal na regulasyon na ipinasa pa nung huling bahagi ng dekada 90 ay tahasang nagbabawal sa pagbubunyag nito. Impormasyon na maaring maglantad na ang taong ipapadeport ay nag-apply para sa asylum. Ayon sa mga nagsampa ng kaso, itong mismong pagbabawal na ito ang nilabag. Noong Hulyo, mariing itinanggi ng kagawaran ng panloob na seguridad ng Estados Unidos ang mga paratang na ito at sinabi CP. Ang pahayag na ang ICE ay nagbigay ng mga talaan ng aplikasyon para sa asylum sa pamahalaan ng Iran ay mali. Gayunpaman, ipinakita na ng mas naunang investigasyon ng New York Times na kabilang sa mga na-deport pabalik sa Iran ay mga nag-high ng asylum. At may ilan sa mga tao ang nagsabi na sila ay pinatalsik laban sa kanilang kagustuhan. Ibig sabihin, ang bagong palitan ng mensahe ng ICE ay hindi bumubuo ng bagong larawan mula sa simula. Hindi ito isang bagong bagay. Pinapatunayan nito, kinukumpirma at dinadagdagan ng detalye ang mga bagay na naibalita na noon pa.
At dito, mahalagang tandaan kung ano talaga ang maaaring mangyari sa isang tao na ipinatapon pabalik sa Iran, lalo na kung siya ay humingi ng asylum sa ibang bansa. Ayon sa mga datos na inilatala rin ng mga kanluraning media sa parehong panahon, noong pinigilan ang pambansang protesta noong ika-8 at ika-9 ng Enero, ang mga puwersang pansiguridad na tapat sa Islamikong rehimen sa Iran ay pumatay. Opisyal na mahigit 36,500 katao ang napatay sa loob lamang ng 2 araw. Si Trump mismo noon ay nagkomento na ang mga puwersang pansiguridad ay literal na pinaputukan ang mga nagpoprotesta. Mula sa mga machine gun sa kalsada na halos imposibleng makalaban ang mga walang armas na sibilyan sa pamahalaan. Ibig sabihin, sa harap ng dokumentadong kahandaang pumatay ng sarili nilang mamamayan ng libu-libo ng rehimen dahil lang sa pagpoprotesta, ang deportasyon ng mga naghahanap ng asylum pabalik sa kamay ng parehong makinarya ng rehimen ay hindi lang basta isang pagkakamaling burokratiko. Hindi, ito ay isang desisyon na may potensyal na nakamamatay na epekto para sa mga partikular na tao. Konklusyon. Sa publiko, tinawag ni Donald Trump ang digmaan laban sa Iran bilang digmaan para sa kalayaan ng mga mamamayang Iranian. Personal niyang hinikayat ang mga Iranian na kunin ang kapangyarihan sa kanilang mga kamay at nangakong susuportahan sila ng Amerika sa oras ng kanilang kalayaan. Kasabay nito, ang kanyang ahensya sa imigrasyon ay tahimik na nakikipag-usap sa embahada ng mismong rehimeng iyon, inaayos ang mga listahan ng mga ipapadeport ayon sa kahilingan ng Tehran. At kung paniniwalaan ang mga pahayag sa ilalim ng panunumpa ng 11 na arestong Iranian, pinapapayagan ang mga opisyal ng Iran na pilit na makipagkita ng personal sa mga naghahanap ng asylum mismo sa mga pasilidad ng ICE na alam ang mga medyo personal na detalye ng kanilang mga kaso. Maaari bang i-deport ng Estados Unidos ang mga iligal na migrante? Oo, syempre maaari kung may sapat na dahilan. Sa mga batas ng Estados Unidos, wala namang tumututol dito. Pero ang ibunyag sa rehimen sa Iran nang ide-deport ay humingi ng proteksyon at asylum dahil natatakot siya mismo sa rehimeng iyon, ay inilalagay mo ang tao sa panganib ng muling pag-uusig pagbabalik sa sariling bansa. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.